Ito ang iyong dibidendo sa nakaraang 3 taon. Kunin mo ang 120,000. 120,000, Dongje. Nagkamali ka ba? Sa nakaraang 3 taon, ako'y kumain at natulog sa bahay na bakal sa tabi ng lawa na ito. Simula nang pumasok ako sa kusina para magluto ng isda. Kailangan pang magpakain ng isda at maglibot sa lawa mamaya. 3 taon na. Tutulungan kita mula sa isang nalulumbay na sirang lawa ng isda. Naging 4 na malalaking lawa. Sa 3 taon, nakakuha tayo ng hindi bababa sa 2 milyong piso, di ba? Anong kinalaman ng 2 milyong iyon sa iyo? Akin ang isda. Ang palaisdaan na to akin din. Piniprito mo lang ang ilang isda. Kumakain ka sa akin, nakatira ka sa akin. Sa gabi, papapagawa kita na magwisik ng pagkain. Ikaw pa ang nakikipagtalo sa akin. Shen Yu, bakit ka ba hindi marunong magpasalamat? Yesi, dati pinansin kita kasi wala kang pupuntahan. Binigyan ka ng kapatid mo ng magandang loob para may makain ka. Pero ikaw, parang isang masamang tao. Naakala mo ay kasosyo ka na. 3 taon kang kumakain sa amin at nakatira sa amin. Bawat buwan, 2,000 ang halaga ng iyong pagkain at tirahan. Hindi ba ito labis? Sa loob ng 3 taon, higit sa 70,000. Kapag pinagsama-sama, ibig sabihin sa 3 taon, binigyan ka namin ng sweldo na 200,000. 200,000 at nagrereklamo ka pa, de. Kuya, 3 taon na ang nakalipas. Noong malapit nang magsara ang iyong palaisdaan. Ano ang sinabi mo? Kapatid, pakiusap na ako sayo. Basta makaisip ka ng paraan, buhay na buhayin mo ang pondong ito. Sa mga susunod na kita, hati tayo ng 5-5, hindi kita pababayaan, kapatid. Umiiyak ka at humihingi ng tulong sa akin. Nangangako ng kita, hati tayo ng 5-5. Ngayon kumita ka na ng mahigit 2 milyon. Tapos balak mo akong paalisin gamit ang 120,000. Akala mo karapat-dapat ka pa sa paghahating 50-50. Ganito lang ba ang pera? Kunin mo na at umalis ka. Sige, kunin mo ang perang ito. Ituring mong binili mo na ang ating pagkakaibigan. Lin Xiangdong, huwag kang magsisi. Itong batang ito ay may ganang magbanta sa iyo. Mukhang hindi niya alam na ang mga teknik at resipe niya sa pangingisda ay matagal nang natutunan ng bagong hari natin na si Lao Zhu. Kahit wala siya, ang ating paraiso ng isda ay magpapatuloy. Ang pangingisda ay magpapatuloy at ang kita ay darating, hahaha. Talaga ba, Lin Xiangdong? Baka hindi mo alam, nagmamaneho ng daan-daang kilometro ang mga may-ari na iyon. Hindi naman ang aking kakayahan ang hinahanap nila, kundi ang mga isda na pinalaki sa palaisdaan na ito. Kung wala ang lihim na pina-ferment kong pakan, sa loob ng ilang buwan, ang mga isda na pinalaki sa 4 mong palaisdaan ay magiging mabaho at mababang uri. Pagdating ng panahon, tingnan ko kung paano ka matatapos. Kasalukuyan itong nagpapatuloy. Mas pipiliin ng mga tao sa nayon na magtrabaho sa lungsod kaysa hawakan ang lupang ito. Ano man ang itanim ay hindi maganda. Ano man ang alagaan, nagiging totoo. Bahagyang maalat. Itaas ang tubig alat mula sa lupa. Ihalo-halo. Maaari nang mag-alaga ng isdang dagat sa disyerto. Sino ang nagsabing hindi makakapag-alaga ng buhay mula sa patay na tubig? Dahil sinabi ng pinsan, kahit sino ay kayang mag-alaga ng isda at magtapo ng pagkain. Nandito ako, mag-aalaga ng isang grupo, ng mga isdang dagat na hindi niya kayang alagaan sa buong buhay niya. Kailangan mong umupa ng bahagi ng tubig alat sa kanlurang dulo ng nayon. Shen Yu, ang lupain na iyon ay delikado para sa sinuman. Siguraduhin mong handa ka sa pag-aalaga ng mga isda sa dagat. Kailangan mong maghukay ng lawa, ilatag ang waterproof membrane sa kagamitan. Kailangan araw-araw ayusin ang alat at sukatin ang kalidad ng tubig. Sobrang hirap at pagod, at nakakaubos ng pera. Sa mata ng iba, ito ay basurang lupa, pero hindi sa akin. Basta maayos ang alat at alkalinidad ng tubig na ito. Ito na ang pinakamagandang artipisyal na dagat. Gusto kong subukan. Ako na ang bahala sa mga ito. Kayo na lang ang kumuha ng kontrata. Kung may pagkalugi, ako ang sasagot.
hindi ko idudulot ng kahit kaunting abala sa nayon. Magpapatuloy. Hoy, hoy. Bakit ka naman sobrang matigas ang ulo, anak? Sige na, bibigyan kita ng 2,000 kada taon. Maliit na pasasalamat lang yan. 5 taon, 10,000 paano yan? Sige, salamat, Tito Son. Paglilinis ng latak, paghuhukay ng lawa at pagdadala ng dumadaloy na tubig. Malaki nga ang proyekto. Sa 120 mo na lupa, hindi ko ito kakayanin kung mag-isa lang ako. Ang 120,000 na ito ay kailangang gastusin ng maingat. Hahaha, Shen Yu ah. Narinig ko, na kinuha mo ang lugar na ito. Gusto mong mag-isa. Nasa likod ka ba ng kusina, at nausok ng mantika? Ang lugar na ito, anuman ang itanim, hindi tumutubo. Anuman ang alagaan, hindi nabubuhay. Hindi mo akalain na magtatapon ka ng 120,000 dito. Tama nga, di ba? Noong una, nakatira tayo sa bahay na bakal sa tabi ng lawa. Ang saya noon, at least may makakain at mainom. Ngayon, lumabas ka na lang para huminga ng hangin. Baka naman naubusan ka na ng bait. Ha. Si Dong nga. Ang 4 na malalaking palaisdaan na iyon, ang ganda naman. Bakit hindi ka na lang doon magtrabaho ng maayos? Kailangan mo pang lumabas at manggulo. Ang 120,000 na iyon, pwede kang mag-asawa at magpatayo ng bahay. Ang ganda. Lahat sinayang sa sirang kanal na ito. Pagkatapos, wala ka nang matitira kahit isang salawal. Ilang taon na ring bakante ang sirang kanal na ito. Gusto mo pa rin kunin ito at gawing palaisdaan. Nakikita kong naiinggit ka lang. Kumita ng malaki si Dongzi. Nabaliw ka na siguro. Shen Yu, kung nagsisisi ka, may oras ka pa. Ang lugar na ito ay walang maibubuhay. Bumalik ka na, basta't magpakumbaba ka. Doon kay kuya, pwede ka pang maging pangalawang kusinero. Pero, kailangan nang muling kalkulahin ang sahod na ito. Hindi na. Mga bagay na hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Binibigyan ka na ng mukha, di ba? Gusto kong makita, paano ka nandyan sa basurang kanal na ito? Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi ka nakakita ng kabaong. Darating din ang araw ni Lin Xiangdong. Papaluhurin kita sa harap ko. Aaminin mo ang pagkakamali at hihingi ka ng awa. Ikaw ang tinutukoy ni Tio Sun. Ang baliw na kumuha ng kontrata sa latsean ng maalat na tubig. Sino ka? Gulan, ang bagong itinalagang teknikal na kawani para sa pagbibigay ng tulong sa bayan. Narinig kong gusto mong mag-alaga ng mga isdang dagat dito. Isali mo ako. Ang teknikal na bahagi akin. Hay siya ng shares 30, 70. Ikaw 70, ako 30. Ako 30, ikaw 70. Hindi naman malaking bagay ang teknolohiya. Yung 120,000 mo ay tunay na pera. Kung hindi maayos, masasayang yan. Ako'y isang simpleng kusinero. Sinasabi ng lahat sa nayon na ako'y baliw. Pati mga kamag-anak ko'y nag-aabang na makita akong mabaliw. Maniwala ka sa akin. 2 baliw na nagkasama. Baka talagang magawa namin ito. Kumusta? Li 8.2, medyo mataas ang alkalinidad. Pero kayang i-adjust, kaya mag-alaga ng mga isdang dagat. Ngunit sisimulan ko muna sa isang katotohanan. Ang pag-aayos ng tubig ay isang masela na gawain. Aabutin ito ng hindi bababa sa 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan na iyon, kailangan mo akong sundin ng buo. CJ, mula ngayon, magkasama tayo sa iisang bangka. Huhukayin mo mag-isa ang 120 mo na lupa hanggang kailanman. Hindi naghihintay ang deadline. Urentahin muna natin ito para sa magaspang na gawain. Gagawa ang makina ng magaspang na gawain.
Ang mas pinong gawain gagawin natin mismo. Hukain pa ng kalahating metro sa kaliwa. Pansinin ang dalisdis. Gamitin muna natin ang 5 muna ito para sa pagsubo. Kapag naayos na ang kalidad ng tubig, kapag napalago na ang unang batch ng mga punla, pwede nang hukayin lahat ang natitirang mahigit 100 mo. CJ, tumaas ang alat. Shenyu, magdagdag ka ng tubig tabang. Hindi sapat ang alat lang. Kailangang maging matatag ang alkalinidad. Kailangan pang alagaan ang mga nitripikong bakterya. Ayos na. Kung aalagaan pa ito ng kaunti, pwede nang lagyan ng tubig at ibaba ang mga punla. Magpapatuloy. Shenyu, nananaginip ka pa rin dito. Malapit na ang taglamig, hindi mo pa nga natatapos hukayin ang lawa. Baka pagkahukay mo ng kalahating araw sa kamulang mabatid, wala kang maaalagaan, di ba? At kasama pa itong batang walang karanasan. Dito ka lang nagwawaldas. Shenyu, ngayon gusto mo nang bumalik bilang pangalawang kusinero. Hindi na namin kailangan yan. Ayaw namin ng ganitong klase. Ha ha ha. Nakakainip ka, Shenyu. Manatili ka lang sa sirang kanal na ito. Mamuhay ka na lang doon habang buhay. Lin Xiangdong. Sana pagkalipas ng ilang araw, kaya mo pa ring tumawa. Yesue, ang isda ninyo bakit? Iba ang lasa kumpara dati. Magpapatuloy. Boss Wang, ang sinabi ninyo. Paano naman magiging iba, tikman kong Pareho pa rin ba ang lasa? Baka hindi ang panlasa ninyo ngayon. Gusto ninyo ba napalitan ko ng mas malakas ang lasa? Paano kung maanghang at may pampamanhid? Akala ninyo ba unang beses kong kumain ng isda sa inyo? Sa nakaraang 3 taon, bawat buwan akong dumarating. Hindi ko maunawaan. Ang isdang ito ay malambot at nagiging malabnaw, at puno ng lasa ng lupa sa bibig. Ano na ang nangyari dati? Noon, ang isda ay matigas at matamis. Kahit ang sabaw ay naubos. Ngayon, ano ito na inihain mo? Anong klaseng bagay ito? Sino ang niloloko mo? Itutuloy. Ay, Boss Wang, siguradong sobrang abala ang kusina ngayon. Hindi maayos ang paghawak. Pakiusap, kalma ka lang. Gagawin ko na ulit ito. Tinitiyak kong pareho ito sa dati. Bilisan mo. Itong isda, wala namang masyadong pagkakaiba sa lasa kumpara dati. Lao Zhao, ginawa mo ba ito ayon kay Shen Yu? Sa dati niyang resipe? Boss. Sa 3 taong ito, matagal ko nang sinunod ang inyong utos. Ang lahat ng lihim na resipe ni Shen Yu sa pagluluto ng isda, lahat natuto na, tiyaking eksaktong pareho ang lasa. Sa nakalipas na 3 taon, tuwing nagluluto ako ng isda, si Lao Zhao, hawak niya ang maliit na kwaderno at nagsusulat sa tabi. Akala ko masigasig siyang matuto. Ngunit hindi nila alam ang dahilan kung bakit masarap ang niluto kong isda. Hindi ito tungkol sa mga resipe at pampalasa. Magpapatuloy. Kung gusto mong maging masiksik ang laman ng isda at walang mabahong amoy, ang pinakamahalaga ay ang pakanang pina-ferment na personal kong inihanda. Ang formulang ito ay natutunan ko habang nasa isang cruise. Mula sa mga batikang artesano, isang nutrisyonal na likidong pina-ferment gamit ang espesyal na strain ng mikrobyo. Ipinagsama sa pinal na pagkain para sa isda. Kaya magiging matigas at masarap ang karne ng isda. Impossible. Boss. Talagang sinunod ko ang proseso ni Shen Yu. Walang pagkakamali sa ginawa ko. Walang dahilan para hindi tama ang lasa.
Naiintindihan ko na, tiyak na may lihim dito. Siguradong ito ang sisidlan ng boss. Itutuloy. Boss. Tiyak na ito ang inihanda ni Shen Yu. Anong espesyal na pampalasa? Sabi ko na nga ba, hindi ko siya nakikita sa harap ng iba. Buksan mo ang sisidlan na ito. Siguradong may kakaiba dito. Ayos, kaya pala. Itong batang ito ay may itinatagong lihim. Ano itong bagay na ito? Ay nako, naamoy ko na. Amoy ng nabubulok na tubig. Agad na itapon mo na. Itong maruming bagay ay nasa likod ng kusina. Kung makita ng mga customer, iisipin nila na niluluto namin gamit ang tubig mula sa paghugas. Boss, sandali. Si Shen Yu na yan, sobrang tuso. Nasa likurang kusina ng 3 taon. Baka suka iyon na ginagamit sa sarsa. Base. Maasim. Ngunit may kaunting pamilyar na tamis sa asim. Tuloy ang kwento. Mukhang walang kinalaman ang sarsa na ito sa paggawa ng isda. Baka ito ang ginamit ni Shen Yu para pakainin ang isda. Gamitin ang bulok na tubig na ito para sa isda. Sobra naman ang pagtingin mo sa kanya, Lao Zhu. Pero ang lasa nito, sige na, wag nang magpaligoy-ligoy. Agad na itapon mo ang basag na palayok na ito. Ihampas mo ang sabaw at lahat. At hayaan mong may kumuha ng malaking isda mula sa lumang lawa. Gawin itong muli para kay Boss Wang. Daliin mo na. Narito na ang isda, Boss Wang. Naghintay ka ng matagal. Ayos, ito na ang orihinal na lasa. Magpapatuloy. Sabi ko na, hindi pwedeng may pagbabago. Kanina, siguradong pagkakamali iyon ng kusina. Boss Lin. Hindi kita sinisisi. Mas mahal ang isda at mga putahe dito kaysa sa iba. 3 buwan mula ngayon ay ika-10 anibersaryo ng kumpanya namin. Kailangan kong mag-anyaya ng ilang mahahalagang tao para maghapunan. Ako ang bahala sa lugar na ito. Mag-iwan ka sa akin ng 300 isda. Dapat pareho ang kalidad sa plato ngayon. Walang problema, Boss Wang. Siyempre, tulad ng lasa at kalidad ngayon. Maaari kong ibigay sa iyo ang 300,000 na deposito. Ngunit dapat sabihin ko na ito ng maaga. Ito ang handaan para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya namin. Mga mahahalagang kasosyo, lahat ay dadalo. Kung may pagkakamali sa isda, kapag nangyari iyon, ibibilang ko iyan ng doble sa iyo. Maaasahan ninyo, garantisadong hindi namin kayo bibigyan. Magpapatuloy. Yung telepono ng taniman na dati ginagamit ni Shen Yu. Meron ka pa ba? Simula sa susunod na batch, ibabalik lahat. Huwag na kayong bumili ng mura. Opo, boss. Ilang araw na lang. Stable na ang sistema ng sirkulasyon ng tubig. Sa wakas, pwede na nating ipasuri ang kalidad ng tubig. Uy, abala ka pa. Pumunta ako ngayon. Dahil sa samahan nating magkakapatid, may dalang magandang balita para sa'yo. Naalala mo si Boss Wang, di ba? 3 buwan mula ngayon, ang ika-10 na anibersaryo ng kumpanya niya. In-order niya sa akin ang 300 na isda. Kabuang halaga ng pagkain para sa 300 mesa, 1,000,000. Nagbayad na ng 300,000 bilang deposito. Magpapatuloy. Isang malaking order na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ngayon si Dong, talagang nagbibigay dangal sa buong baryo natin. Di ba? Sabi ni Dong, manok, pato at mga gulay kalahati mula sa bawat bahay. Babayaran ayon sa presyo ng palengke. Makikinabang din tayo. Talaga namang matulungin si Kuya Dong. Hindi tulad ng iba. Nag-ukay ng sirang kanal at nagpakaabala ng mahigit 2 buwan. Hindi man lang nakakita ng kahit isang maliit na isda. Ha 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 ha. Huwag mong isipin na dahil may batang babaeng may dilaw na buhok na tutulong, ay makakaahon ka na. Manatili ka lang dito sa latsian ng maalat na tubig at maghintay na mamatay sa gutom. Dongzi, bakit mo siya pinapansin? Ilang taon na itong sira-sirang lupa. Kung talagang may tumubo rito, saka lang ako maniniwala. Ano nang kahanga-hanga sa 300 na mesa? Ang mga isda sa dagat namin ay talo ang kanyang mga isdang tubig tabang. Huwag kang mag-alala.
Masyadong mapili si Boss Wang. Walang kahit isang isda sa 300 na ito ang makakapag-serve. Itutuloy. Anong nangyari sa isdang ito? Noon, kapag may tao na lumapit, lahat sila ay lumalapit agad. Ngayon ay parang kaisan. Siyempre, malamig ang taglamig. Normal lang na hindi gumagalaw ang isda. Basta't buhay, okay na yon. Boss, bakit parang iba ang lasa ng isdang ito kumpara sa huli? Sobrang malambot ng laman, may amoy na hindi ko maipaliwanag na parang lupa. Malaming panahon, ayaw gumalaw ng isda. Normal lang ang malambot na karne. Kung hindi mo gusto, wag nang umorder sa susunod. Anong klaseng saloobin yan? 2 taon na kaming kumakain dito. Noong si Ginoong Shen ang nagluto, hindi naman ganito ang lasa. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung ayaw mo, umalis ka sa bahay namin. Ngayon may bagong chef na. Mas masarap talaga, kaysa sa niluto ni Shen Yu. Sige, malas na lang tayo. Hindi tatagal ang tindahan nyo. Tuloy ang kwento. Pwede bang hindi ka masyadong magsalita? Nagkamali ako sa sinabi ko. Hindi naman siya malaking kliyente gaya ni Boss Wang. Bakit matatakot? Pinapahintulutan pa natin ang ilang pasaway na mga customer. Kakaumpisa pa lang ng taglamig. Lin Xiangdong, hindi ka talagang marunong sa pagpapalaki ng isda. Pagdating ng kalaliman ng taglamig, ang amoy mahipo ng putik at isda na umaangat mula sa ilalim ng palaisdaan. Hihila pababa sa tubig pati ang huling mga matatandang isda. Lin Xiangdong, malapit ka nang umabot sa 3 kilo. Ay, dati kapag taglamig pumupunta rito, nakakakuha rin kami ng marami. Ngayon, kalahating araw na, wala pa. Ano nang nangyayari? Walang saya, nagyelo buong umaga. Walang nahuli. Tara na, aalis na. Ayaw kumagat ng isda. O hindi kaya, hindi na tama ang mga materyales. Mukhang hindi na kasing ganda ng dati ang pondong ito. Itutuloy. Tingnan mo. Wala nang nahuhuli sa pangingisda. Sa pagkain, 2 o 3 mesa na lang sa isang araw. Kung ganito pa rin, hindi na namin kayang bayaran ang kuryente. Bakit magmamadali, ganyan talaga ang taglamig. Hindi masyadong aktibo ang mga isda at mga tao. Kapag natapos ni Boss Wang ang malaking order na 1 milyon, mas malaki pa yun kaysa kinikita natin sa isang taon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa tubig ni Shen Yu. Ano ang lumabas? Pumasa sa pagsusuri sa kalidad ng tubig. Pumasa rin sa pagsusuri ng salinidad. Pumasa lahat ang iri at mga mikroelemento. Shen Yu, ang layunin natin sa pagpapalaki ng mga isdang dagat. Sa wakas, matutupad na. Magpapatuloy. Ang ganda. 3 buwan na. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Kanina masyado akong na-excite. Alam ko na ito ay simula pa lamang. Sasamahan kita sa mga susunod na mahihirap na laban. Salamat sa hirap na dinanas mo nitong 3 buwan. Hindi ka lang isang teknisyan. Ikaw ang aking swerte. Bakit parang napaka-formal mo pa? Tawagin mo na lang akong Gulan. Shen Yu, talagang tutulungan kita. Tinutulungan ko rin ang sarili ko. Dati ako ay empleyado ng munisipal na institusyon ng pananaliksik sa mga produktong dagat. May hawak akong proyekto tungkol sa pag-aalaga ng mga isdang dagat sa maalat na tubig. Ngunit hindi ito sinuportahan ng institusyon. Sabi nila masyadong mataas ang gastos. Walang potensyal na aplikasyon. Kasalukuyan pang nagaganap. Sa galit ko, nagbitiw ako sa trabaho. Dala ang plano, naglakbay ako sa maraming bayan. Walang naniwala, akala ko'y nababaliw na ako. Hanggang sa nakilala kita, isang tao na kasing matyaga ko, na hindi pinapansin ng lipunan. Shen Yu, salamat sa iyong pagtitiwala sa akin. Salamat din sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataon na maniwala sa iyo. Kaya ang gawain ni Miss Gu bukas ay ihanda ang mga punla para sa malaking lawa. Tanungin ang presyo, nakakabahala, sa kalahati. Ang presyo ng dongsing na malalaking punla ay 80 bawat isa.
Sa 5 ektaryang lawa, hindi bababa sa 2,000 na isda ang itatapon. Ang perang para sa mga sisiw ay 160,000 na. 5,000 na lang ang natira sa aming account. Nabili na ang mga sisiw, wala nang pera para sa pagkain. Baka bawasan muna natin. Hindi na kailangan. Tuloy ang kwento. Hello, sino ito? Ako si Lao Zeng, si Shen Yu ito. East Star Grouper Seedlings. Inland Salt Alkali Water Aquaculture. Big price, please. Shen Yu, you are not the chef on the cruise anymore. Running inland to raise seafood. Raising East Star Grouper in salt alkali water. Don't mess up Envi Seedlings. I quit the cruise early. Ang tubig na may asin at alkali, makakapagpatubo ba ito? Subukan mong ibenta sa akin ang mga punla, saka mo malalaman. Malakas ang loob mo. Sige, saludo ako sa iyong determinasyon. May mga magaganda akong stock dito. Ang presyo sa merkado ay 80. Ibibigay ko sa iyo ng 40. Isama mo na ang gasto sa pagpapadala. Pero sa malalayong biyahe, malaki ang pagkawala ng mga punla. Minimum na order 2,000 na piraso. Kailangan mong ibigay sa akin ang 80,000. Hindi maibibigay ni Lao Zeng ang 80,000. Mayroon lang siyang 50,000. Nahihirapan din ako dahil sa kanya. Magpapatuloy. Ipadala mo muna ang 1,250 na piraso bilang pagsubok. Gamitin ang bayad sa pagpapadala at sa mga punla para maabot ang 50,000. Sapat na ang batch na ito para kabuhayan. Sa susunod palalawakin ko sa 10 o 20 na lupa. Sa hinaharap, bubuksan ko ang mga merkado sa Hilaga para sa iyo. Ha. Ikaw ang may alam sa negosyo. Mas madiskarte ka pa kaysa sa akin. Sige, 4 na puyuan na ituturing na bayad sa aral. Unahin kong ihahatid ang 1,000 isda para subukan mo. Naghihintay ng iyong mga kalakal. Nakuha sa halagang 50,000. Koneksyon. Nakita na ang mundo. Mahalaga ang tao. Dapat ang temperatura ay nasa loob ng 2 degrees. Nakaayos na ang alat. Sakto na ang temperatura ng tubig, maaari nang ilagay sa lawa. Nakatakdang magpatuloy. Shen Yu, talagang nasa loob tayo ng bansa, nakapag-alaga tayo ng isdang dagat ng matagumpay. Bagong sali ng isda, natatakot sa ingay. Hintayin munang makapag-adjust bago ilipat. Ang malaking puno ay umaakit ng hangin. Bago ang salu-salo ni Lin Xiangdong ay nagkaaberya. Mas mabuting mas kaunti ang nakakaalam. Itutuloy. Parang nagnanakaw sa pagtatago. Ang tagal na walang balita. Anong magandang resulta ang maaasahan? Pera na parang ibinuhos sa tubig, walang tunog, walang kahit anong patak. Nagtatangkang magpakamisteryoso lang sila sa loob. Tara, hintayin munang matapos ang malaking order ni Boss Wang na 300 mesa. Muli na namang magiging patok ang Fishtown Amusement Park natin. May inggit siya ng sobra. Gustong-gusto kong punitin ang lambat ngayon at ipakita sa kanila. Hayaan munang lumipad pa ng konti ang mga bala. Kapag mas mataas silang umakyat, mas malala ang pagkakahulog. Magpapatuloy. Narinig mo ba yung matandang si Liu sa bungad ng baryo? Muli na naman siyang gumagawa ng gulo. Wala pa akong naririnig. Ikwento mo nga. Yung dalagang tagalungsod na iyon, hindi siya nanatili sa magandang research institute. Tumakbo para makipag-eksperimento kay Shen Yu. Narinig ko, nakamakailan lang ay magdamag silang nasa bukirin. Isang lalaki at isang babae. Sino ang nakakaalam kung nag-aalaga sila ng isda o iba pa? Nasa ibang tao ang bibig. Natatakot ka ba sa mga chismis? Bakit ka matatakot? Kapag dumating ang araw na mailabas mula sa tubig ang aking dongsingban,
Hahampasin ko sila ng todo sa mukha. Ipagpapatuloy. Dali, ihain na ang pagkain. Kusina, bilisan. Bilisan na, huwag magtagal. Handa na lahat ng 300 mesa. Siguradong maayos ang lahat. 3 taon na ang tindahan. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Huwag magpalpak. Ezhao, sa wakas nandito ka. Ngayon ikaw ang maupo sa pangunahing upuan. Partikular kong iniwan para sa iyo ang pinakamagandang upuan. Magpapatuloy. Ang grand, talagang pinagplanuhan. Mga kaibigan, ngayon ay pinili ko ang tindahang ito na 3 taon na. Hindi ako binigo ng isda dito. Subukan nyo. Ano ito? Itzad, bakit amoy lupa? Ang karne parang bulok na bulak, malambot at mabaho. 100,000 na malaking order. Pinaasa mo lang kami sa basura ng baboy. Boss Wang, huwag kang magalit. Siguradong may pagkakamali sa kusina. Anong pagkakamali? Lahat, sumakay na. Sasama ako sa inyo. Sa pinakamalaking 5-star hotel sa lungsod. Isama mo na ako sa pag-aayos sa lahat. Tuloy pa rin. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. May problema sa isda. Doble ang kabayaran, 2 milyon. Walang bawas, ibigay mo sa akin. 2 milyon. Bakit ganito? Bayaran sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Magpapatuloy. Nagbigay ng 300 manok at pato. Magbayad ka agad. May pambayad pa para sa pagkain. Kailangan kayong magpaliwanag ngayon. Lahat kayo, pakinggan ninyo ako. Mga tito, pakiusap, bigyan niyo ako ng ilang araw. Nawala ang order ni Boss Wang. Wala talaga akong pera sa ngayon. Huwag kang magpanggap, kumuha ka ng 300,000 na deposito at sinasabi mong walang pera. Lahat ng deposito ay napunta sa 2 milyong kompensasyon. Hindi ko talaga maibigay. Sabihin sa komite ng baryo na ipasara ang sirang farmstay bilang kabayaran sa utang. Ipinasara na. Magpapatuloy. Sandali, wala akong pera. Pero nandyan pa rin ang 6 kong palaisdaan. Maghintay hanggang sa tagsibol at magsabay na ang negosyo. Babayaran kong buo ang puhunan at tubo. At magbibigay din ako ng malaking pulang sobre. Sabi niya makakabayad pagdating ng tagsibol. Talaga ba? CJ, bibigyan ka pa namin ng oras. Kung hindi mo mababayaran, huwag kang magtaka kung hindi kami magiliw. Talagang mababawi ang perang ito. May problema ang mga isda, siguradong dahil hindi na sila pinapakain ni Shen Yu. Basta't maibabalik siya, muling mabubuhay ang negosyo. Magpapatuloy. Maganda ang kulay ng palikpik sa likod. Malinaw ang pagdagdag ng timbang. Ganap na nakapag-adjust. Ito ang isdang dongsingban.
Shen Yu, talaga bang nakapag-alaga ka ng isda sa tubig na marumi? Tuloy pa ang kwento. Wow, anong klaseng isda to? Hindi ko pa nakita. Gaano kaya ito kahalaga? Itong batang ito, talagang nakapag-alaga ng ginto sa maduming kanal. Ang isdang ito ay tiyak na mahalaga. Talagang may talento si Shen Yu. Shen Yu, kanina si Tito Zuijian ang nagsalita ng hindi maganda. Huwag ninyong pansinin iyon. Haha, Teknikyan Gu. Sabi ko na sayo, talagang may totoong kakayahan ka. Huwag ninyong dalhin sa puso ang mga nakaraang chismis. Ang galing mo talaga, kaya mong buhayin pati ang tigang na lupa. May pag-asa na ang baryo. Talagang kahanga-hanga, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Tio Son, pagkatapos ay patuloy tayong magpapalawak. Sisikapin nating umunlad ang ating nayon. Itutuloy. Malayo ang kanyang kakayahan sa akin. Naging masama ang mga isda sa aking lawa dahil iyon sa bagay na idinagdag niya noon. Yung lumang sisidlan. Yung maasim at mabahong sarsa ay lihim na resipe. Ano bang sinasabi niya tungkol sa sisidlan? Anong sisidlan? Hindi ko alam ah. Shen Yu. Ang pagkasira ng isda at karne ay dahil sa bagay na iyon. Tama ba? Ibigay mo sa akin ang resipe. Kahit magkano, tulungan mo ako sa mga isda sa 6 na lawa. Lin Xiangdong, dapat ay nasabi ko na, 120,000 ay bumili na ng ating pagkakaibigan. Itutuloy. Wala akong obligasyong iligtas ka. Hindi ka ba marunong mag-alaga ng isda? Mag-isip ka ng paraan. Huwag kang magyabang, kahit na wala ka. Makakaya ko pa ring mabuhay. Oy! Ano nang magagawa sa ilang mulang ng lupa na to? Magsisimula na ang aking 6 na lawa. Naglaan ako ng malaking halaga para sa bagong teknisyan. Naglagay ako ng eksklusibong additives. Buhay na buhay ang mga isda. Hintayin ang bagong isda na ilalabas. Yung mga maliit na kalokohan mo. Mas mabuting itigil mo na, J. Tuloy ang kwento. Tiningnan ko na ang mga pampadagdag nila. Sobrang nakakasira sa atay at apdo ng isda. Hindi ito tatagal. Sa 120 mo ng lupa, ginamit lang natin ang 5 mo. Panahon na para hukayin ang daanan ng palaisdaan. Sige, tutulungan kita. Shen Yu, napag-usapan na ito sa baryo. Nagpa siya silang bigyan ka ng pinansyal na tulong. Susuportahan ka sa paghukay ng bagong palaisdaan. Bibili ng mga binhi ng isda at mag-install ng kagamitan. Talaga ba, Tito Son? Magpapatuloy. Kung ang pag-aalaga ng isdang dagat sa maalat alkalina mong lupa ay magtagumpay, ang ating baryo ay maaaring mapili bilang modelong baryo para sa natatanging pag-aalaga ng isda. Ang mga patakaran at pondo mula sa itaas, lahat sa nayon, mula sa matanda hanggang sa bata, ay makikinabang sa iyo. Napakabuti. May pondo na ang aming ikalawang proyekto. Salamat, Tio Son. Huwag kayong mag-alala. Itong lupaing maalat at mababaw, tiyak na gagawin kong isang kayamanan ito. Ibalik ang pera, anong klase itong sirang isda ninyo? Pagkatapos kumain ng tanghalian, umuwi. Nagsimula na akong sumuka at magyare. Sabi ng klinika, acute gastroenteritis daw. Itutuloy. Anong sinasabi mo? Palaging ganito ang lasa ng isda sa bahay namin. Sino ang nakakaalam? Kumain ka ba ng ibang bagay? Nagsama ba ang loob mo? Kalokohan, tingnan ninyo, i-report ko kayo.
Isasara ko ang basurang tindahan ninyo. Umalis na, umalis na, umalis na. Lahat ng isda sa palaisdaan na to ay lumutang na at patay. Mabaho talaga ang tubig. Sayang lang kung makahuli kayo. Bakit ka nagkukunwaring patay dito? Mabilis mag-isip ka ng paraan. Yung sira-sirang teknisyan, matagal nang nawala. Ang interes sa utang sa bangko, araw-araw ay tumataas. Kung ganito pa rin, kailangan na nating humiga sa gutom. May isa pang daan. Itutuloy. Anong daan? Samantalahin mo habang hindi pa naglaho ang mga isda. Agad na hulihin ito. Ay benta ito sa mga mangingisda sa bayan sa murang halaga. Kaya pang ibenta ang mga isdang ito, basta't sapat ang presyo. 3%, 2%. Hindi ako naniniwala na hindi nila ito kukunin. Sino ang may lakas ng loob na kumuha ng 3 isdang ito? Agad na ilayo, naamoy na ang masangsang. Kakaibang balita lang nakuha, ang 6 na isda ni Lin Xiangdong ay naubos na. Nabenta sa halagang 100,000 yuan. Kakaunti lang ang natira para bayaran ang 2 buwan na interes sa utang. Ngayon, tuluyan na siyang huminto. Magpapatuloy. Kanyang ang kasalanan iyon. Walang fermented feed na base. Sobra ang paggamit ng mapanganib na additives. Kapag lumala ang kalidad ng tubig, patay na ang laban. Maliban kung palitan lahat ng tubig at linisin ang palaisdaan. Magsisimula ulit mula sa simula. Sayang, wala na siyang sapat na puhunan ngayon. Tingnan ang aming Laguna Kiev. Isa ang East Star Grouper. Sa Laguna Kiev, 2 ang Timog Amerikanong puting hipon. Sa Laguna Kiev, 3 ang perlas na bass. Sa Laguna Kiev, 4 ang berdeng alimango. Bumuhay ang 120 munang patay na tubig. Ang aming unang batch ng inaalagang isdang dagat, opisyal nang inilabas mula sa tubig. Tuloy pa ang kwento. Talagang napakaganda. Tubig na may asin sa lupa, nakakapagpalaki ng ganitong kalidad na isda. Shen, talagang kahanga-hanga ka. Lahat ito ay dahil kay Ginoong Gu. Kung wala siya na walang tigil na nag-aayos ng kalidad ng tubig, hindi na makakaligtas ang mga isda hanggang ngayon. Hihi! Noong tinulungan ako ng hipag mo na magbantay sa punlaan, ganito rin siya. Shen, bunso, ang pagkakaibigang revolusyonaryo ninyo. Tila malapit na kayong makahabol sa amin noong araw. Ha ha ha. Boss Zeng, kung magsalita ka pa ng kalokohan, hindi na kita papayagang makita ang ulat ng pagsusuri sa kalidad ng tubig. Itutuloy. Zeng, wag mo akong gawing biro. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Kontrata para sa pangmatagalang supply. Sa hinaharap, bawat batch ng produkto mula sa iyo, ibigay mo sa akin ang kalahati. Ang presyo ay tataas ng 10% mula sa presyo ng merkado. Bawasan ko rin ang halaga ng mga binhi sa pinakamababa. Mula ngayon, ikaw na ang magiging trabaho ko sa mainland. Tanda. Nakuha na. Boss Shen, ang lugar mo dito ay higit na mas maganda kaysa sa sirang parke ni Lin Xiangdong. Sobrang higit pa sa 10 beses. Boss Wang, napaka mapagpakumbaba mo. Maaari kang maglibot. Kung ang 300 na mesa na iyon ay naitakda sa iyo, hindi sana ako nawala ng ganitong malaking mukha. Ngayon, ilalabas ko na ang salita. Yung mga isda sa likod mo, ako na ang bahala sa lahat. Tuloy ang kwento. Isang mabangis na tao. Bakit ako ang pinapabayaan mo? Tanawin. Shenyu, ikaw ang nagpilit sa akin sa lahat ng ito. Siangdong, talagang gagawin natin ito. Ito ay labag sa batas.
Ano nang ikinababahala pagdaan ng gabi? Lahat ng isda at hipon dito ay dapat na 3. Itutuloy. Kapag huminto ang sirkulasyon ng tubig, agad nabababa ang antas ng natutunaw na oxygen. Hindi abuti ng 2 oras. Masasayang lahat ang kanyang pinaghirapan. Tama na, tama na. Kapag tapos na, umalis na tayo agad. Hindi sapat na sabihin na aalis na siya. Kung hindi natin lagyan siya ng konting malakas na pampukaw, paano siya makakabangon? Lin Xiangdong, nababaliw ka na. Ang ginawa mo ay parang naglagay ng lason. Maaari kang makulong dahil dito. Umalis ka, gusto ko siyang makuha ngayon. Pagkatapos mong gawin ito, mababatid dito sa iyo. Walang sinuman sa atin ang makakatakas. Isipin mo ang tungkol sa mga magulang mo. Sino ang mag-aalaga sa kanila kapag pumasok ka? Tuloy ang kwento. Sobra na ang dinanas ni Xiangdong sa pag-alis ng tubo. Hindi na makakaligtas ang mga isda roon. Pwede bang umalis na tayo, pakiusap? Tara na. Sinalin Xiangdong at Wu Fangfang. Talagang pumunta siya. Yixat, tulad ng hinala ko. Anong klase ng pang-igpit ang hawak niya? Gusto niyang putulin ang recycle water pipe. Dapat nga. Bakit hindi mo siya pigilan agad? Ang mga isda natin. Huwag kang pumunta. Anong sinabi mo? Kasalukuyan itong hindi pa tapos. Matagal ko nang alam na darating siya sa araw na ito. Mula nang unang lumuhod siya sa harap ko at humiling na iligtas ko siya. Alam ko na, ang ganitong tao ay hindi kayang makipag-ayos. Kaya't gagamit siya ng puwersa. Kaya, nakatitig ka lang habang sinisira niya ang iyong lawa. Yung mga reserbang punla na ibinigay sa akin ni Lao Zeng noong nakaraang araw, inilagay ko na sa lawa 5 ng maaga. Doon sa lumang lawa, pinapalitan ko ito ng iba, naka-independenteng sistema. Hindi ito gumagamit ng pangunahing lawa. Kailan mo ito ginawa? Noong araw na iyon, sinabi mo na pumunta siya sa bayan para magbenta ng lumang appliances para makakuha ng pera. Nahulaan ko na malamang may balak siyang gawin. Nasaktan ako nang pumutol siya ng tubo. Pero sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, kumilos na siya. Basta't kumilos siya, nakamonitor ang kuha, nakalock ang ebidensya, hindi na siya makakatakas. Hindi ako ang unang mananakit, pero kung siya ang pumili ng daang ito, wala na akong obligasyong pigilan siya. Itutuloy. Malaki ang magiging pagkawala bukas ng umaga, ngunit ang mga lambat na dapat tanggalin ay dapat nang tanggalin. Ang No 1 hanggang No 4 ay lahat nasira. Nabigo ang pangunahing sistema ng sirkulasyon. Ang natunaw na oxygen bumaba hanggang 0. Ilang. Ang amonyang nitrogen lumabis ng higit sa 10 beses. Batay sa presyo ng merkado, ang kabuang pagkalugi, konserbatibong tinatayang 800,000. Paano naman ang backup na palaisdaan dyan? Maayos ang hiwalay na sirkulasyon ng Pond Cathy. 5. Ang backup na punla ni Lao Zeng, dinala na kagabi. 100% ang survival rate. Sa panig ni Boss Wang, tawagan mo nga si Boss Wang para sa akin. Magpapatuloy. Ano nang sasabihin? Sabihin mo sa kanya, ang napagkasunduang petsa ng paghahatid ay naantala ng 20 araw. Hindi nagbago ang presyo, hindi nagbago ang mga detalye, at sabihin mo rin sa kanya. Kapag naayos na ang kaso ni Lin Xiangdong, gusto kong humingi ng tulong sa kanya para gumawa ng patunay. Anong patunay ang dapat gawin ni Boss Wang? Patunayan ang fish pond ni Lin Xiangdong.
Bakit biglang nagbago ang lasa? Hindi naman siya galit kay Lin Xiangdong. Noong panahong iyon, ginamitan siya ng mabahong isda. Pagdating ng panahon, hayaan siyang magsalita. Mas epektibo iyon kaysa sa 100 nating sinasabi. Shen Yu, itong mga ito. Kailan mo ito naisip? Nang lumuhod si Kong Lin Xiangdong sa harap ko, sa gabing iyon na nagmakaawa siya sa akin, nagsimula na akong mag-isip. Ipagpapatuloy. Kaya alam mo na pupunta siya. Nahulaan mong pupunta siya, hindi sigurado kung anong araw. Pero tiyak na pupunta siya, ay. Bakit hindi mo siya pinigilan? Tito Son, sinira niya ang tubo ko, wala nang isda sa sitang. Pero kung pinigilan ko siya ng maaga, wala siyang iniwang ebidensya. Sa susunod, mas malupit pa ang gagawin niya, hindi maiiwasan. Nagbago ka. Noon, nung pinipigilan ka niya, nakatuon ka lang sa pagtatrabaho. Ngayon alam ko na may mga tao na hindi dapat pagbigyan. Kapag umatras ka minsan, sasamantalahin ka niya. Mas mabuting hayaan na lang siyang pumasok ng kusa. Kapag nakasara ang pinto, wala nang makakatulong sa kanya. Nakasave na ang surveillance video. Kailan mo balak ipasa? Pwede na ngayon. Tuloy pa ang kwento. CJ, gagawa ako ng patunay para sa iyo. Magpapatotoo ang barangay para sa iyo. Hinahanap mo ako. Ikaw naglagay ng mga gizes. Hindi lang isa, nasa bawat palaisdaan. Mataas ang kalidad ng video. Kitang-kita ang mga mukha. Shen Yu, nagkamali kami. Hindi siya naglagay ng lason. Naharang ako. Magpapatuloy pa. Lin Xiangdong, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, pumunta ka mismo sa pulisya. Ipaliwanag mo kung ano ang ginawa mo. Pangalawa, submit mo ang video. Hintayin mong tawagan ka ng pulis. Pumili ka kung ano ang gusto mo. Pero anuman ang piliin mo, bago maggabi. Ayaw kong makita ka na nandito pa sa baryo. Si Lin Xiangdong ay pumunta sa istasyon ng pulis. Sumunod si Wu Fangfang. Katatapos lang tumawag sa akin ni Lao Zhang. Sabi ni Lin Xiangdong na maayos ang kanyang pagkakasalita. Nais niyang maglagay ng lason sa tubo. Ngunit nahadlangan siya ni Wu Fangfang. Aaminin ko lahat. Sabi ni Lao Zhang na sinadyang sirain ang ari-arian. Napakalaking halaga. Sinasadya ni Wu Fangfang na pigilin ang paglalagay ng lason. At sinamahan pa ang sarili sa pulis. Tinatayang magiging magaan. Magfa-file ka ba ng kaso para sa kompensasyon? Hindi na ako magfa-file. Hindi mo na itutuloy ang 800,000 na pinsala. Tuloy pa ang kwento. Pumasok siya at wala namang pera. Ang pag-file ng kaso ay para lang makakuha ng desisyon. Hindi ko kailangan ang 800,000 na iyon. Pero hayaan mong malaman niya na ako mismo ang nagdala sa kanya dito. Mas masakit iyon kaysa sa pinabayaran siya. Ay, ikaw. Sige, sasabihin ko kay Old Zhang. Talaga bang hindi mo siya kinamumuhian? Kinamumuhian. Pero nandyan na siya sa butas. Hindi ko na kailangang magtapon pa ng bato roon. Shen Yu. Hindi ka na tulad ng dati. Ano ako noon? Dati, matigas ka parang bato. Pero pinapadyak ka lang ng iba. Ngayon, parang isang kutsilyo ka. Kapag hindi na nanakit, parang wala lang. Pero kung sino man ang humipo, dudugo. Magpapatuloy. Pare, napahanga ako sa galaw mo.
Napinsala ang palaisdaan ng iba, sumisigaw at umiiyak. Ikaw naman, sa loob lang ng 2 linggo, nakaresume ang produksyon. Agad na lumipat sa backup na palaisdaan ng walang putol. Wala ni isang kliyente ang umalis. Kasi pinaghandaan na niya ito ng maaga. 2 buwan na ang nakalipas, si Shen Yu ay nagsimulang gumawa ng hiwalay na pag-ikot bilang backup na sistema. Sabi nga, hindi masama ang maraming kakayahan. Para maiwasan na may sumubok balang araw na galawin ang kanyang tubig. Ha 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 ha. Aba, bata, hindi ka ba nag-aalaga ng isda? Ito ay labanan. Kailangan alagaan ang isda. Kailangan ding mag-ingat ang tao. Ang puok na ito, hindi na muling gagalawin ng sinuman. Nakapagsabi na ako kay Boss Wang. Sabi niya, hintayin ang desisyon ni Lin Xiangdong. Kung kailangan ng hukuman ng saksi, nais niyang magpatotoo sa korte. Sobrang nakikipagtulungan siya. Sabi niya matagal na niyang gustong ayusin si Lin Xiangdong. Yung 300 na mababahong isda noon, nagdala sa kanya ng kahihiyan. Itutuloy. Si Lao Zhang ay dumaan sa nayon noong isang araw. Nakipag-usap siya sa akin ng matagal. Dumating na ang hatol kay Lin Xiangdong. 2 taon. Alainan. Si Wu Fangfang ay nakapagpiyansa. Nakalabas na siya. Hindi na siya nakatira sa nayon. Narinig kong pumunta siya sa bahay ng mga kamag-anak sa ibang lugar. Si Lin Xiangdong at ang kanyang mga magulang ay naku. Hindi masyadong lumalabas ang mag-asawa nitong mga nakaraang araw. Doon sa mga magulang niya. Hihilingin ko sa iyo na iparating ang isang mensahe. Sa katapusan ng taon, naglabas ng unang batch ng produkto sa lawa. Magdadala ako sa kanila ng 2 isda. Hindi mo ba sila kinainisan? Mabuti ang ginawa ng mga magulang niya sa akin noon. Siya ay siya, ang mga magulang niya ay mga magulang niya. Ihiwalay ang usapin. May isa pang bagay. Kahapon, pinaabot ni Boss Wang ang isang mensahe sa pamamagitan ng isang tao. Sabi, sa susunod na buwan magbubukas ang bagong hotel niya. Gustong anyayahan ka bilang panauhing pambukas. Espesyal na babanggitin ang Dongxingban sa iyong palaisdaan. Itutuloy. Si Boss Wang naman, gusto akong a-attach sa kanyang supply chain. Ha 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 ha. Sige, a-attach mo na. Hindi pa sigurado kung sino ang mag-a-attach. Tama nga. Sinabi pa ni Lao Zhang na nandyan si Lin Xiangdong. May tao, may tao. Sinabi na gusto kang makita. Sinagot ko na para sa'yo. Sabi na hindi magkikita. Exen, magandang sagot. Anong nararamdaman mo? Wala akong nararamdaman. Pinili niya ang daang ito. Magkakaiba tayo ng landas. Naging barangay captain ako sa mga taong ito. Nakita ko ang pag-angat at pagbagsak ng nayon. Ikaw ang pinakamatatag na kabataan na nakita ko. Tio Son, kung hindi dahil sa iyo na nagbigay ng 2,000 yuan isang taon para paupahan ang tubig na may alkali sa akin, wala sana tayong ganito ngayon dahil sa iyong kakayahan. Sige na, yung mga monitoring na inihanda mo ng maaga ay para sa independent na pag-ikot ng mga binhi. Hindi ko ito itinuro sa iyo. Ngayon, ikaw na ang humahawak sa fish paradise. Mukhang umuunlad na rin ang ating nayon, at magiging mas matagumpay. Itutuloy. Katatapos lang tumawag ng assistant ni Boss Wang. Sabi niya, bukas ay personal siyang darating. Para tingnan ang kalidad ng pangalawang batch ng isda. Hayaan mo siyang pumunta dito sa atin. Pangalawang batch, mas malaki ng 2 pulgada kumpara sa unang batch. Boss Wang, ngayon, isa ka na sa mga tapat na kliyente mo. Ang gusto niya ay ang isda, hindi ako. Basta't maganda ang isda, siyang aking bisita. Kung hindi maganda ang isda, mas mabilis pa siyang magalit kaysa kay Lin Xiangdong. Ha ha ha. Ayos. Magkano ang itlog? Gantimpala ng mga nangungunang mag-aaral. Magaling. Magaling, Boss Shen, ang galing mo. Tuloy ang kwento.
Maligayang pagbabalik, kakakuha lang ni Ginoong Shen ng gantimpala at nandito na siya sa akin. Walang takot kahit sabihin ng alkalde na hindi ka kasali. Sila ang nagbigay ng medalya. Ang tubig sa pond na ito ay ikaw ang nag-ayos. Alam ko kung alin ang mas mahalaga. Bibilangin ba ito bilang utang na loob mo sa akin? Bibilangin. Pero may utang din ako sa iyo, hindi naman ito mahalaga. CJ. Hintayin natin na lumabas ang batch na ito ng isda. Kailangan mo akong pakainin ang masarap. CJ. Sa oras na iyon, ako ang magluluto. Ipinagluluto kita para matikman mo ang aking galing sa pagluluto. Tiyak na magugustuhan mo. Tinulungan mo akong makuha ang isda mula sa tubig alat. Utang ko sa iyo iyon. Yung utang ko sa iyo. Nasa isip ko na. Ano pa ang gusto mong gawin? Sasama ako sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo natapos. Bumaba ka, susundan kita. Ikaw ang nagsabi nito. Salita ni Ginoong Shen. Mahirap nang bawiin iyon. Sabi ko. Wakas,